Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat. Kabanata 461. Umiling-iling si Brent Silva habang nagbubuntong hininga, noon lumingon at umalis. Bumantong hininga. Nagbuntong hininga din sina Simon Zimmer at Lillian Yates. Kung ang marumi, na si Harvey York, ay hindi pumunta sa Backwood, ang diborsyo sa pagitan niya at ni Mandy Zimmer ay itinakda na sa bato. At si Mandy ay maaaring ikasal kay Brent, ang buong pamilya ay magiging tumaas. Ngunit ngayon, walang silbi na sabihin kahit ano. Naglakad si Brent sa harap nila, na nagsasabing buntong hininga ang pag-uudyok ng pagsasalita tulad nito ay nais nilang gawin. Pagkatapos ng party, lahat, pumunta tayo sa aming bagong villa. Ang Zimmers ay dapat lubusang makipag-chat, at pag-usapan ang pag-unlad sa Backwood at ang party bukas. Lahat kayo ay dapat makinig, dahil ito ay kapaki-pakinabang sa inyong lahat. Mr. Brent, mapagpakumbabang inaanyayahan kita na sumama sa amin. Sinimulan ni Senior Zimmer na ayusin ang pulong, si Simon at Lillian ay tumingin kay Senior Zimmer na excited. Lalo na si Simon, upang makasama sa Zimmer ang panloob na circle ng pamilya ang naging ambisyon niya para sa pinakamahabang oras. Inaasahan niyang makilahok sa usapan mismo ngayong gabi. Isang kahihiyan na tiningnan siya ni Senior Zimmer at kapag binibigkas ang mga salitang Prince York. Ang live-in son-in-law na ito ay masayang maingay. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan, sa pagtawag sa kanyang sarili bilang isang prinsipe? Tumingin si Brent at malamig na sinabi, Vice CEO Zimmer, ang ilang mga biro ay pinakamahusay na hindi sinasabi sa lahat. Masarap sabihin ang anumang nais mo ngayon, ngunit panoorin ang iyong bibig bukas ng gabi. Kung hindi, dadalhin mo ang lahat na parang tubig. Oo, tama si Mr. Brent Silva. Tumango si Zach at yumuko, pagkatapos ay galit na sumulyap kay Harvey. Marumi. Narinig mo yun. Kung hindi ka makakapasok bukas, pagkatapos ay mabait na lumayas. Kung maglakas loob kang tawagin ang iyong sarili na si Prince York sa harap ng ibang tao upang linlangin sila, bubugbugin kita hanggang kamatayan. Kalmadong sinabi ni Harvey, hindi pa ito nakalagay sa bato, at sino ang hindi makakapasok bukas? Oo, maghihintay kami at makita. Makikita natin kung sino ang makakakuha ng huling pagtawa. Sina Zach at Queen ay tumingin sa bawat isa, at malamig na natawa, pagkatapos ay umalis silang dalawa. Ang iba ay umalis din sa bulwagan na nalulugod, kasama lamang naiwan si Mandy. Parang madilim siya, tinitigan ni Simon si Harvey, kung ang marumi lamang na ito ay maaaring manalo sa kanya ng ilang kaluwalhatian. Isang kahihiyan na wala ng iba pang live-in son-in-law ay maaaring gawin bukod sa pagpapakita. Mahirap para sa isang taong tulad nito na makahanap sa mundong gawain na dapat gawin sa Backwood. Sinundan ni Harvey si Mandy sa bahay, si Harvey ay sabik na inilatag ang isang banig sa sahig pagkatapos na dumating at bumalik sa bahay. Ang lugar na ito ay hindi maihahambing ang sarili sa Zimmer Villa sa Niamey. May isang silid ng pag-aaral para doon siya matulog. Ngunit ngayon hinayaan siyang matulog sa kama sa halip. Pagkatapos, si Mandy ay nasa desk ng pagsulat, at pagbabasa ng ilang mga dokumento. Anong ginagawa mo? Tanong ni Harvey, kahit na ang pamilya Zimmer ay nanguna sa pag-unlad ng proyekto na ibinigay sa amin ng Silvas, hindi nila ako papayagan na mamahala. Narinig ko na ang bagong lugar sa Backwood ay may ilang mga bagong proyekto. Gusto kong basahin ang ilang material at makakuha ng isang bagong proyekto. Ang rate ng tagumpay ay mababa. Ngunit kung hindi natin susubukan, hindi tayo mananalo at magagawang tumayo ng mataas sa pamilyang Zimmer. Ang natatanging babaeng ito ay nag-iisip na tungkol sa kanyang karera. Kabanata 462. Si Mandy Zimmer ay nagbabasa ng ilang material para sa buong gabi nang hindi binibigkas ang salita hanggang sa susunod na umaga.
Kahit na sa susunod na gabi, hindi nagreklamo si Mandy, ni hindi niya hinatak ang mukha niya sa buong oras. Ang oras ng party ay lumapit ng mas malapit, hindi na makaupo si Mandy at pagkatapos ay tumayo pataas. Harvey York, pinagkakatiwalaan kita hanggang sa puntong ako ay nakasalalay sa lahat ng aking taya sa iyo. Ngunit paano mo ako papayag na magtiwala sa iyo? Mayroon ka bang isang imbitasyon card? Akala ko mayroon kang mga ideya upang makakuha ng kahit kaunti. Natutulog ka na mula kagabi. Hindi ka man lang naglalakad sa harap ng pintuan, o hindi rin gumawa ng isang solong tawag sa telepono. Hilingin ko sa iyo ito, saan ka man nagpaplano upang makuha ang mga card ng paanyaya? Pupunta lang ba sila at babagsak mula sa langit? Sa sandaling iyon, sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay kumakatok na sa pintuan ng walang tiyaga. Harvey, ano na ang nangyayari? Ano ang inihanda mo? Malaki na ang napag-usapan ni Mandy kahapon. Kung kaya mong tuparin ang iyong pangako, hindi kami magkakaroon ng lugar na mabuhay sa pamilya Zimmer sa lalong madaling panahon. Sinulyapan ni Harvey ang Rolex sa kanyang pulso. Halos oras na. Sundan mo lang ako. Inilabas ni Harvey si Mandy at ang kanyang pamilya at kinuha ang isang taxi upang pumunta sa kung saan gaganapin ang party ngayong gabi. Sa Silver Nimbus Outer Courtyard. Ang Silver Nimbus Outer Courtyard ay hindi katulad ng hall ng pamilyang York, ngunit isang pribadong ari-arian na matatagpuan sa foothall ng Silver Nimbus Mountain, na pag-aari din ng pamilyang York. Ito ay isang lugar na karaniwan ng pamilya York inaaliw ang mga mahahalagang panauhin. Sa anumang iba pang araw, walang pamilya na first class sa lahat ng Southlight ay magkakaroon din ng karapatang dumalo sa party sa gabi. Ngunit ang party ay naayos doon sa araw na iyon, tunay na hindi makapaniwala. Ang paa ng driver ng taxi ay lumubog nang siya ay magmaneho, ang Silver Nimbus Outer Courtyard. Natakot siya, hindi lang kahit sino ay dapat na pumunta dito bilang pakiusap nila. Kung alam niya na si Harvey at ang iba pa na nagpaplano na pumunta rito, hindi siya magkakaroon na tinanggap ito. Hinila ni Harvey ang kamay ni Mandy at lumakad papunta sa panlabas na pasukan ng lugar na parang alam na niya. Kagiliw-giliw na, talagang nang ahas kang dumating. Mga tunog ng panlalait na nag-echoed sa buong paligid. Si Zack Zimmer at ang iba pa ay narito na. Ang Zimmers ay nagdala ng kaunting mga kahon ng regalo, malaki at maliit, lahat ng uri ng mga masasarap na pagkain, mga branded na sigarilyo, at mainam na alak. Ang Zimmers ay hindi lamang dito para sa party ngayong gabi ngunit hihingi din ng tawad sa kung ano ang mayroong nangyari ilang araw na ang nakalilipas, umaasa na makilala si Prinsipe York. Si Queen Zimmer ay nakasuot ng isang napakarilag na damit. Siya ay lumipat sa harap ni Mandy at tumawa. Ang aking mahalagang kapatid, hindi ko inakala na ikaw ay makarating din dito. Bakit hindi mo kami hayaang makita ang iyong mga card ng paanyaya? Pagkatapos ng lahat, mas madaling makakuha ng mga fake sa oras na ito. Hindi naniniwala si Zack, Queen, at iba pa na maaari ring makuha ni Harvey sa kanyang mga kamay ang card ng paanyaya. Ano ang impluensya nila? Gusto nila ang mga card ng paanyaya. Imposible. Talagang imposible. Ako, nag-atubili si Mandy. Wala siyang imbitasyon card. Pagkatapos ng lahat, agad na dinala sila ni Harvey. Sila ay hindi nakuha ang pagkakataon na makita ang card ng paanyaya. Tumawa si Queen. Oh, mahalagang kapatid, ano pa ang itinatago mo? Huwag sabihin sa akin ang iyong mga card ng paanyaya ay gawa sa ginto. Hindi ba tayo magkaroon ng kaunting pagsilip? Tahimik si Mandy. Si Simon at ang kanyang asawa ay hindi rin nagsabi ng isang salita. Kahit si Lillian, na karaniwang mayabang, ay hindi magagawa kahit na magtipid ng lakas upang gawin ito. Inilagay ni Sr. Zimmer ang kanyang mga kamay sa likuran niya at lumakad papunta kay Simon, pagkatapos ay sinukat siya. Simon, hayaan mo akong makita ang iyong mga card ng paanyaya. Ama, ako, nagpanik si Simon. Wala siyang ipinakita. Ano, hindi mo ba ako nakikilala? Nasaan ang iyong imbitasyon card at ipakita sa amin? Si Sr. Zimmer galit na sinabi habang nakasimangot,
si Simon ay pinagpapawisan ng labis. Maaari lang siyang kumagat ng bala at sabihin ang katotohanan sa sandaling iyon. Ama, wala kaming mga card ng paanyaya. Harvey, dinala mo kami dito. Hahaha, natawa sina Zack at Quinn sa kanilang mga tiyan. Kabanata 463. Bumantong hininga si Senior Zimmer. Akala ko hindi ka bababa at lumago ng kaunti pagkatapos ng 100 taon o higit pa sa Buckwood. Hindi ko inakala na parang tanga katulad mo. Ako talagang napahiya akong magkaroon ng isang anak na katulad mo. Hindi ko kailanman iniisip na ikaw at ang iyong manugang na lalaki ay parehong walang halaga na sako ng basura. Ang buong pamilya, walang halaga na sako ng basura. Hahaha, lahat ng mga tao mula sa pamilyang Zimmer na naruroon ay tumatawa ang kanilang mga ulo. Ang mga titig ng panlalait ay itinuro kay Simon Zimmer. Nais ni Simon na makahanap ng isang butas sa kalsada upang dumikit at pumasok sa sandaling iyon. Talagang kinamumuhian niya si Harvey York. Sa sandaling iyon, itinapon niya ang kanyang natitirang dangal sa harap ng buong pamilya Zimmer. Nakatingin si Mandy Zimmer kay Harvey na nabigo, hindi maipakita ni Simon at ng kanyang pamilya ang kanilang mga mukha kahit saan pa. Tulad ng para kina Mandy at Harvey, kailangan nilang masira ang lahat ng relasyon sa pagitan ng bawat isa. Mga haska na dumalo sa party ngayong gabi nang wala mga card ng paanyaya. Nagbibiro ka ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Mandy, huwag isipin na talagang tao ka kapag gumawa ka ng isang maliit na tagumpay sa Niamey. Dapat mong makita na ikaw ay hindi kahit isang utot sa hangin kapag ikaw ay nasa Buckwood. At nangahas ka pa ring dumalo sa isang party ng klase na ito. Hindi mo ba iniisip ito? Sinabi ni Zack Zimmer habang tumatawa ng malamig. Niyakap ni Quinn Zimmer ang mga braso ni Senior Zimmer ng malambing. Lolo, pumasok na tayo sa loob. Kung nakikita ng mga tagalabas, na nakihalubilo tayo sa mga bigas na ito. Hindi ko inakala na ang pamilya Zimmer ay mga laruan lamang nakakahiya. Tumingin ang pamilyang Zimmer kay Harvey at sa iba pa na may panlalait pagkatapos ay lumakad patungo sa pasukan na puno ng pagmamataas at kahusayan. Nakatitig si Simon kay Harvey ng galit, nais niyang mabugbog siya hanggang kamatayan sa sandaling iyon. Si Harvey ay casual na ngumiti, tatay, huwag kang mag-alala. Hindi sila makakapasok. 10 lalaki ang nagbabantay sa pasukan ng Silver Nimbus Outer Courtyard. Sa kabila ng mga kalalakihan na walang tunay na baril o nabubuhay sa bala, ang kanilang mga katawan ay nasa mahusay na hugis, ang kanilang mga templo ay nakataas ng mataas, may suot na salaming pang-araw na may mga demand at mukha na kasing lamig ng yelo. Sila ang mga personal bodyguard ng pamilyang York, malakas na may napakataas na katayuan. Sa sandaling iyon, lumakad si Zack patungo sa mga bodyguard at magalang na sinabi, "Mga kapatid, mangyaring gumawa ng paraan." Sa harap ni Harvey, si Zack ay kasing arrogant hanggat kaya niya maging. Ngunit alam niya kung saan siya nakatayo sa sandaling iyon. Sa buong Southlight, hindi rin niya masaktan ang isang personal na bodyguard ng pamilyang York. Ngunit, ang pagkakaroon ng isang imbitasyon card ay isang simbolo ng katayuan. Tumayo si Zack ng diretsyo sa isang kagilahil-alas na hitsura sa mukha niya. Gaano karaming mga tao ang maaaring magpakita na may 10 mga card ng paanyaya sa isang lakad? Dapat din itong ipahiwatig ang marangal na pamilya Zimmer ang katayuan at pagkakakilanlan sa Buckwood. Ang mga bodyguard ay bahagyang nabigla sa mga card ng paanyaya. Lahat sila ay nagtipon at nagbasa ng mga card ng paanyaya ng lubusan at mahigpit. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang taong katulad na nagpakita ang kapitan ng isang malamig na ekspresyon. Sa kabila ng pagiging totoo ng mga card ng paanyaya, ang iyong katayuan ay hindi sapat na mataas. Ang iyong pag-access ay tinanggihan. Ano? Inisip ni Zack at ng iba pa na nagkamali sila. Ipinagmamalaki pa ni Quinn, imposible. Ito ay mga card ng paanyaya na ang aking hinaharap na biyenan. Ang nagbigay si Silvas, paano ito maaaring maging peke? Malakas na sinabi ni Zack,
Oo, sigurado ka ba na ikaw ay hindi nagkakamali? Ang mga card ng paanyaya ay ipinadala sa amin ni Manager Yorks. Kasabay nito, tinawagan agad ni Zack si Brent Silva. Ginoo, Silva, nasa kanan kami ng pasukan ng party. Hindi nila kami pinapapasok. Maaari mo bang tulungan kaming sabihin ang isang bagay, click. Bago pa man matapos ni Zack ang sasabihin, isang electric baton ay nakatutok na sa harap mismo ng kanyang ulo. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi mataas ang iyong katayuan ay hindi sapat. Hindi ka pinapayagan. Nanginginig si Zack sa harap ng electric baton, siya halos mahimatay na. Kabanata 464. Ngunit nang isipin ni Zack Zimmer ang tungkol kay Harvey York na nakatayo sa hindi malayo sa kanya, hindi siya maaaring mapahiya. Siya ay kinagat ang kanyang mga ngipin at tahimik na sinabi, "Huwag mo akong subukan na hawakan ako. Alam mo ba kung sino ako?" Ang pamilyang Zimmer ang siyang nag-imbita ay si Prince York sa party. Nangako siyang darating. Gusto mo bang tumawid sa mga Zimmers na tulad nito? Ikaw muli, isang bodyguard ang lumapit, pak. Sampal. Ang taong mukhang kapitan ay sumampal kay Zack gamit ang likod ng kanyang palad sa buong mukha niya at agad na ginawa siyang walang malay. Kung hindi ka umalis ngayon, huwag mo akong sisihin ang susunod na mangyayari, malamig na sinabi ng kapitan. Nanginginig ang mga Zimmer sa kanilang mga paa. Sila ay hinila si Zack, at handa nang tumakbo para dito. Sa hindi kalayuan, nakita ni Simon Zimmer iyon at nadama ang kakaibang sigla. Harvey, tama ka, hindi sila makakapasok. Ngumiti si Harvey at hinawakan sa kamay si Mandy Zimmer. Tatay, ina, dapat na tayong pumasok. Huwag. Hindi ka ba natatakot na mamatay? Kahit na ang mga card ng paanyaya mula sa Silvas ay hindi sapat upang hayaan pumasok ang iba pa. Ano sa palagay mo ang magagawa namin? Si Simon at ang kanyang asawa ay karaniwang mayabang at mga taong namamayani, inaangkin nila na hindi natatakot ng anumang bagay na dumating sa kanilang paraan, ngunit sa sandaling ito, natakot sila hanggang sa puntong sila ay nanginginig ng bahagya. Ang mukha ni Cynthia Zimmer ay parang maputla bilang isang multo. Brother-in-law, nagbibiro ka ba? Nasimangot din si Mandy. Harvey, hindi na kailangan kung nais mo lamang makakuha ang ilang karangalan. Pagkatapos ng lahat, wala rin kaming mga card ng paanyaya. Ngumiti si Harvey, hindi ba dapat tayo magdiborsyo sa bawat isa kung hindi natin magagawang pumasok? Kailangan kong subukan, hindi ako. Sa pagtingin kay Harvey na sobrang casual, nagkaroon si Mandy na pinukaw ang kanyang tapang ng walang kadahilanan. Sige, naniniwala ako sa iyo. Subukan natin ito. Hinawakan ni Mandy ang kamay ni Harvey nang hindi sinasadya, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig sa puntong iyon. Ang kanyang puso ay natural na puno ng takot, ngunit siya, ang babae sa kanya na nais na maging mas malakas, gaganapin ang takot niya. Naglakad papunta sa pasukan si Harvey at ang iba pa ng dahan-dahan. Sinabi ni Queen Zimmer, lahat. Kahit na ang mga ito ay ang mga tao mula sa pamilyang Zimmer, kaya sila hindi kailanman kumakatawan sa pamilya sa kabuuan. Tama, tama, tama. Wala silang magagawa dahil kasama sila namin. Mabilis ding sinabi ni Senior Zimmer, lahat, ito ang mga tao ay talagang walang kinalaman sa amin. Mangyaring huwag ilabas ang iyong galit sa amin. Medyo natatakot si Senior Zimmer. Hindi siya natatakot sa iba, ngunit ang Yorks ay napakalakas. Ang pamilyang Zimmer ay hindi maglakas loob na saktan ang Yorks sa lahat. Si Harvey ay casual na tumingin kay Senior Zimmer, hindi nagsasabi ng isang salita. Si Mandy at ang iba pa, sa kabilang banda, ay tunay na nabigo. Hindi nila inisip na mangyayari ito, kahit na ang pagkakataon na umunlad sa Buckwood ay ibinigay ni Simon Zimmer. Ngunit hindi maganda ang pagtrato sa kanila ng mga Zimmer sa huli. Nakasakay na sila sa pakiramdam na ito sa puntong iyon. Nang maglakad sila papunta sa pasukan, si Mandy walang gaanong pakialam kung namatay siya doon. Naisip niya ito ay mas mahusay na mamatay kaysa mapahiya. Ang iba ay may parehong pag-iisip, dahil nakarating na sila doon, ito ay gagawin o mamatay.
Masisiraan lang sila ng husto, ano ang pinsala kung namatay sila doon? Ang pamilyang Zimmer ay tumayo ng hindi masyadong malayo, sila ay nais lamang ni Harvey at ang iba pa na gumawa ng isang katangahan sa kanilang sarili, ngunit wala sa kanila ang maglakas loob, kahit na nakatitig sa mga bodyguard sa kanilang mga mata. At kung saan hindi makita ng pamilyang Zimmer, ang kapitan ng mga personal bodyguards ng Yorks ay nasa pagkabigla. Ang lalaking iyon, siya talaga ay bumalik. Ang taong iyon ay naglingkod sa pamilyang York para sa maraming taon. Pamilyar ako sa lahat tungkol sa kanya. Tiningnan niya ang lalaki na may hawak na kamay ng isang walang kapantay na kagandahan at lumakad papunta sa kanya. Ang mukha niya ay walang malay na nanginginig. Maya-maya, pinilit ng kapitan ang kanyang emosyon pabalik at tumuwid. Ang aking mga mahahalagang panauhin, mangyaring pumasok. Sa susunod na pangalawa, ang lahat ng 10 personal na bodyguard ay kumuha at humakbang pabalik at magalang na yumuko sa kanila. Kabanata 465. Si Simon Zimmer, Lillian Yates, Mandy Zimmer, at Cynthia Zimmer. Lahat sila ay nakalusot, hindi sigurado kung ano ang maramdaman tungkol dito. Hindi lamang ang mga personal na bodyguard ay hindi sinuri ang kanilang mga imbitasyon, magalang na pinapayagan nila silang pupunta sa Silver Nimbus Outer Courtyard. At ang mga taong naghihintay upang mapasaya ang mga ito, kasama si Zack Zimmer, ay nagyelo. Paano? Pumasok ba sila? Paano? Maaari ba ito posible? Nagulat si Senior Zimmer. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Si Simon at Lillian ay lumingon sa likuran na ang mga mukha na puno ng nilalaman. Nagagalak sila. Anuman itong nangyari, nakapasok na sila. Si Simon ay nanatili sa Buckwood ng maraming taon. Siya ay alam kung gaano kahirap ang kahit na dumating dito. Naramdaman niya tulad ng nangangarap siya sa sandaling iyon. Madali ba iyon? Ang aking mabuting manugang, paano ang ginawa mo? Pinago pa niya ang kanyang mga panghalip sa sandaling iyon. Dati, marumi lamang si Harvey York, isang walang halaga na sako ng basura ng isang tao. Ngunit tinawag niya siyang mabuting manugang, inisip nila na ang manugang ay higit pa o mas kaunti at kapaki-pakinabang. Hindi bababasa, ibinalik niya ang ilang dignidad para sa pamilya. Pagkatapos ay natanto ni Lillian ang isang bagay. Harvey, sinabi mo na ang iyong kaibigan sa universidad mula sa Buckwood ay nagsimulang gumawa ng negosyo sa Niamey. Tinulungan ka rin ba niya sa oras na ito? Ang kaibigan ni Harvey ay maaaring magpahiram lamang sa kanya ng 1.5 milyon at isang Porsche. Dapat siya ay isang malaking shot. Ngumiti si Harvey. Dapat mong nahuhulaan, ina. Paano ka mahulaan ang mangyari dito? Oh, tumawa si Simon. Nagtataka ako kung aling pamilya ang iyong kaibigan. Ako ay baka kilala ang gayong tao. Mahinahong sinabi ni Harvey, hindi siya komportable sa mata ng publiko. Ang pagkakaroon ng kaunting pera ay hindi nangangahulugang na siya ay kabilang sa isang mabuting pamilya. Bumantong hininga si Simon. Tama ka, ang Buckwood ay isang taksil na lugar. Ang mga koneksyon ay mas mahalaga kaysa sa pera na nag-iisa. Ngumiti si Harvey habang hindi nagsasabi ng isang salita. Ang bagay ay sa nakaraan, si Mandy, sa kabilang banda, ay kainahinala sa kanya. Kasama niya si Harvey sa buong oras at alam niya iyon, hindi siya gumawa ng isang solong tawag sa sinuman. Sigurado bang simple ang mga bagay na tila? Sa Silver Nimbus Outer Courtyard, si Mandy at ang iba pa ay labis na maingat, natatakot silang pigilan na pumunta sa lupain ng Flora. Hindi sila naglakas loob na magmadali sa mga oras na tulad ngayon, pagkatapos ng lahat. Si Harvey lamang ang kalmado, paminsan-minsan ay nakatingin sa paligid habang gumagawa ng isang nakakalokong mukha. Si Harvey ang siyang bumili ng lahat sa paligid nila, matagal na. Pinili niya sa kanyang kamay ang dekorasyon sa kanyang sarili. Ngunit ang karamihan sa mga dekorasyon ay nawala pagkatapos. Naturally, ang Yorks ay sinusubukan na burahin ang kanyang patuloy na presensya sa nakaraang 3 taon. Isang kahihiyan na walang paraan upang mabura si Harvey at ang kanyang sarili.
Walang punto sa pagtanggal ng kanyang tinatawag na presensya. Kayong mga tao ay nakakapasok. Ang aking mga mata ay niloloko ako. Sa sandaling iyon, isang nagulat na tinig ang sumigaw sa likuran ng pamilya. Si Harvey at ang natitira ay walang malay na tumingin sa likuran nila. Ang kanilang ekspresyon ay nagsimulang maging mas madilim. Ang mga taong iyon ay parang nagmula sa Silvas, ang nasa harap ay dapat na si Brent Silva. Nabigla si Brent. Naisip niya na baka ang live-in na manugang na lalaki ay bumili ng mga imbitasyon sa isang mataas na presyo. Kung hindi, paano sila nagpakita? Aba, hindi tayo makakapasok. Nagtatanong si Cynthia, mabilis na sumulyap si Brent kay Cynthia at tumingin sa malayo, pagkatapos ay nag-chuckled. Mayroon kang ilang mga kakayahan. Ngunit kahit gaano mo nakuha ang mga imbitasyon, hindi lamang kahit sino ang maaaring makapasok sa ayaw at sa gusto mo. Ang circle sa lipunan, alam mo, ang mga taong nasa itaas na klase ay may mga pang-itaas na klase ng lipunan, ngunit hindi ka mabibilang sa backward. Pinilit ang iyong sarili sa circle. Gagawin kong ipapakita sa mga tao ang iyong tunay na kulay sa pamamagitan lamang ng sinasabi mong pangungusap, subukan mo ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube